Hello mga mamis, for today's video, gagawa ako ng portrait cake na para sa aso. Actually, itong cake na to, bali, dalawang aso yung magsi-celebrate ng kanilang birthday. Since bawal sa kanila yung mocha or mga chocomoy, vanilla cake yung pinagawa na lang ni customer. Tapos, less sugar nga lang kasi kapag matamis pa din, nagiging hyper din yung aso, diba? Sa bagay, tikim lang yata yung gagawin din ng aso dito kasi nga, syempre hindi naman talaga nila pagkain ang cake eh. Tapos, hindi ko pa totally ganun kagamay kung ano ba yung timplada ng mga cake ng aso. Basta, sabi ko lang is less sugar. Tapos, nakalimutan ko palang sabihin na bawasan nila yung kain ng icing din kasi since matamis yung icing, baka maging hyper yung aso. Ang important lang naman kasi wag mo silang pakainin pag sa mga chocolate, yun yung bawal talaga sa kanila, very harmful. Pero sa vanilla, okay lang naman, basta less sugar. Tapos, eto na nga, nilagay ko na yung design sa gilid. Since isang babae at isang lalaki to, kulay pink at saka kulay blue daw yung design. Tapos, ginaya lang nila yung design ng pagkaka-frosting doon sa isang cake na nagawa ko na. So, ayan na nga, ina-apply ko ng ganyan sa gilid. Medyo actually mahirap to gawing part na yan na nilalapat ko yung icing na yan sa gilid para maging pantay siya, hindi siya ganun totally mag-overlap. Bagay wala naman siyang pattern kung paano mo dapat sakto, ganyan, wala naman siyang ganung factor. Tapos, ayan na nga, ginamitan ko lang yan siya ng palette knife. Tapos, yung sa pinakailalim na part niyan, lalagyan ko pa din siya ng icing na mas darker lang kulay dyan sa kulay pink at saka sa kulay blue. Yung ano nga pala, yung pinagayahan ko niyan, isang kulay lang. Kaya lang, since dalawang celebrant na yan, ginawa ko na din lang na darker pink and blue yung nasa ilalim na portion. Tapos, medyo natagalan akong gawin tong cake na to kasi, ang hirap kuhain yung details ng tawag nito, ng mukha nila or basta medyo nahirapan ako gawin yung itsura nila na kahit paano magaya ko siya. And ano nga pala yan siya, ayan na yung pinakapangalawang kulay sa sa ibaba, di ba? Medyo sumakit yung mata ko dito sa kulay na to kasi parang makulay siya masyado. Basta ganyan na siya. So, ayan na nga, naglagay na ako ng mga, kung mapansin nyo, may outline na yan siya na tuldok-tuldok ng drawing. Tapos, parang guide ko lang kung ano yung size, kung saan sila, ilalagay yung anggulo ng mukha, ganyan. Hindi na siya totally perfect kasi ipapipe ko lang naman itong buhok nila. Tapos, kung mapansin niyo hindi ako gumamit ng grass tip dito sa pagpipe ko kasi nga, mas control ko yung, yung labas ng icing kapag itong piping bag lang isa-isa and mas pino yung labas niya. Mas nako-control ko kapag sa kasi yung sa grass tip. Sobrang dami kasi 'di ba ng butas. Gagamitan ko pa din siya ng piping bag. Kaya ayan, sinagaan ko na lang na i-pipe isa-isa ng ganyan. Etong yung aso na iyan, yung puti. Iyan yung babae, tapos ito lalaki. So, ayan, kung mapansin nyo, nilagay ko na yun sa part ng ilong ng asong lalaki. Hindi ko na napakita kung paano ko ginawa yan. Basta, ayan, sinaga ko yan siya i-pipe isa-isa ng ganyan. Kasi nga, nahihilo na ako sa ginagawa ko. And, nayapan ako achieve. Kasi mukha siyang orang-utan nung una kong gawa. Ito kasi yung mukha talaga nung mga aso na to. Ewan ko ba, hindi ko na napakita sa video. Basta ito yung kinalabasan niya. Pero ito kasi mukha nilang dalawa. So, hopefully medyo naging kamukha naman na nila. Pero yung una talaga si ito Rubino. Tapos nihap talaga akong gawin kasi sabi ko, ba't nagmukha siyang unggoy? Hindi siya mukhang aso. Pero so far, natuwa naman si customer sa naging outcome ng cake na yan. So, ito lang mga mamis, di ba? So, yun lang. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao.